mula sa TV5 Media Center Reliance. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang 28 KBP Golden Dove Awards at 13th Makatao Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas! Presyo ng diesel sasampa na ng halos 150 pesos kada litro sa susunod na linggo. Kaya mga tsuper, hindi na malaman ng gagawin kung paano sila kikita. Baka habang bumibiyahe, matuto namang start sa mga driver. Kaya walang kikita. Ikakamatay ko na talaga to. Habang ang isang tangke ng LPG, mantakin mong aabot na ng 1,500 pesos. Mga bus pa probinsya ngayong Semana Santa, nagbawas ng biyahe dahil sa sobrang mahal ng diesel. Meron ding nagtaas pasahe. Sa pool sa CCTV, mekanikong nagte-test drive, nakadisgrasya. Nabundol na rider, nagpatulfo. Sa News 5 Visayas. BI! Mga sabungero, kanya-kanyang pulasan ng salakay ng isang iligal na sabungan. Eto na nga! Enrique Hill at Andre Brillantes, hindi maitago ang magandang chemistry sa photoshoot ng inaabangang kapatid serye na A Secret in Prague. At eto pa nga! Trending! Pero gawang AI pala! Mga singer at composer, ano kaya ang say sa mga sumisikat ngayong AI music? Maganda eh, I think with it eh. Kasi dahil may AI na, pagka nagtunog AI, Habang tumatagal, mas bumibigat ang pasanin sa petrolyo. Sa susunod na linggo, posibleng sumampa sa halos 150 pesos ang kada litro ng diesel. Ngayong araw naman, nagprotesta pa rin ang mga transport group. Ang masaklap, sumasagi na raw sa isipan ng ilang tsuper ang gumawa ng masama. Live mula sa Mendiola, nasa frontline na balitang yan si Reynel Pawid. Reynel, sa gitna ng mga protesta, may impormasyon ka ba kung nasaan si Energy Secretary Sharon Garin ngayon? Julius Cheryl, sa ngayon ay wala pa nga tayong impormasyon, no, at hinahanap din siya nitong ang grupo ng mga tsuper. Kaya naman ang sabi nila ay hindi raw nila ramdam yung sinasabi nga ng Malacanang na pagdodoble kayod ngayon nitong Department of Energy sa panahon ng krisis. Nila maniniwala lang sila o magkakakumpiyansa lang sila dito nga sa DOE kung makokontrol nito ng maayos ang presyo ng produktong petrolyo. Mainit man ang panahon, hindi ito alintana ng mga tsuper at TNVS driver. Sa ikalawang sunod na Biyernes, nagwelga sila sa Welcome Rotonda sa Quezon City, Maynila para tuligsain ang taas presyo ng langis. Sabi ng piston, sa Baguio City ay 141 na ang diesel. Ganun din sa Bicol. Kailangan natin hindi papatsip-patsing solusyon, ang kailangan natin long term. Una nang sinabi ng piston na handa silang palawigin ang mga tigil pasada hanggang Mayo. Pero kung palala raw ng palala ang sitwasyon, Yung protesta ay tuloy-tuloy, at hindi yan matatapos ngayon, kundi meron pa mga seri ng mga pagkilos yan, hanggat hindi binabasura yung old regulation law, hanggat hindi tinatanggal yung isa-isa at saka yung sabat sa langis, hanggat hindi iniro-roll back sa 55 pesos per liter, yung ating crudo rito. ang grupo naman ng mga TNVS driver on board na rin sa mga ikakasapang tigil pasada. Panakalakang pag-offline, so yun na rin po yung pinaka-version namin na pagtigil pasada. Kahapon, ipinanawagan ng transport group na magbitiw sa pwesto si Energy Secretary Sharon Garin na wala raw ginagawang aksyon sa pagsirit ng presyo ng petrolyo. Pero sinalag ng Malacanang ang mga hirit na tila natutulog sa kangkungan ang Department of Energy. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, wala nang tulog sa pagtatrabaho si Energy Secretary Sharon Garin. Pero hirit ng piston, Hindi namin maramdaman yung sinasabi nilang trabaho. Sana maging active, at sana isa kayo doon sa magpapabasura dito sa old regulation law. Dahil sinasabi nyo mismo, nakatali ang inyong kamay sa provision ng batas. Kung nakatali ang inyong kamay sa provision ng batas, walang saysay para manatili pa yung batas. sinusubukan namang kunin ang pahayag ni Garin na huling nakita sa pagdinig ng Senado ngayong linggo.
Ang ilang mga tsoper halos mawala na raw sa katinuan sa kakaisip kung paano kikita. Baka habang bumibiyahe, matuto namang step sa mga driver para madagdagan yung sahod. Pag hindi ako huminto na wala rin naman mangyari, walang kikitain, ikakamatay ko na talaga to. Ayon sa No to Oil Price Hike Coalition na kinabibilangan ng piston at manibela, hihiling sila ng 5 pisong taas pasahe sa LTFRB. Ipapail natin bago matapos itong buwan ay ipapail natin sa LTFRB. Hindi sa usapin na para gumanda ang buhay ng ating mga driver at mga operator, kundi matugunan yung mas malaking halagang nawala, nakita. Una nang inaprobahan ng LTFRB ang pisong provisional fare hike sa mga jeep, pero agad namang binawi ng Pangulo. Sa ngayon, wala pa raw lumalapit na mga opisyal ng LTFRB sa mga transport group para sa isang dialogo. Batay sa ilang industry sources, posibleng nasa 11 hanggang 12 pesos ang iaakyat ng presyo sa kada litro ng diesel sa susunod na linggo. 3 piso naman sa gasolina. Kung matutuloy ang price adjustment, posibleng papalo sa higit 140 pesos per liter ang presyo ng diesel. Julius, Cheryl, kung kagabi nga ay sumakay tayo dun sa isang traditional na jeepney. Ngayon naman nasa modernized jeepney tayo at yung ilan nga dito na mga tsoper ay namumroblema na rin dahil bukas nga posible pang pumalo sa nasa 150 pesos per liter yung diesel nga. So ayan din yung burden sa kanila sa ngayon. May ilan sa mga commuter gaya ni Tatay Tay, pangalan nyo? Roberto po, O Roberto, katukayo pa kita. Saan kayo papunta? Junction. Junction. Sir, ngayon, ano yung nagiging diskarte nyo? Dahil yung iba daw ay nagtataas na rin ng pamasahe kahit wala pa yung sabi ng LTFRB. Kayo po? O minsan, mayroon mga counter ko talaga na jeep na nagaw sila ng 25, kahit 20 pang pamasahe. Pero sinasabihan ko din na may taripa kayo, babayad ako ng matama. Pero yun po, kung yung tama lang yung ibibigay nyo. Bibigay. Dahil hirap din ba kayo? Paano? Hirap din kasi ganyan na yung trabaho. Isa din tayong driver. Driver mekaniko din ako. So, paminsan, magbabaon tayo ng bigay ng asawa 100, ibabudgetin natin yan. Ayun nga, so Cheryl, Julius, yung ilan nga sa kanila ay hirap din kaya hindi makapagbigay. So puntahan naman natin yung ilan pa dito na mga pasahero. Ma'am, magandang gabi. Pangalan po natin? Magandang gabi po. Ako po si Irish. Irish, oo. Parang kanina, nang nagkita tayo, sabi mo parang lagi kang sumasakay rin. Suki ka dito. Oo. Ma'am, ayun nga, natanong ko rin kanina na parang minsan, yung kahit wala pang abiso yung LTFRB, yung ilang mga tsoper dumadaing na sa mga pasaherong tulad nyo. Ikaw, paano yung sistema mo sa bayaran, pagbabayad? Minsan po, if may sobra po sa budget, siyempre po dadagdagan nyo po since kawawa din naman po sila. Minsan po naririnig ko po yung mga kwento na ang nauuwi na lang po nila is 300 to 400 a day. Which is, siyempre, may pamilya din po sila. Lalo na po kung malaki po yung pamilya, alam po nating mahirap po yun. So, yung tulungan na lang po siguro. Oo, so ngayon, instead of the government giving them yung ayuda sana or yung tulong, kahit hindi, yung ibang mga tsoper ayaw ayuda Gusto nila pang matagalan. O kayo, bilang pasahero, willing ka na gumawa rin ng simple step mo? Yes po, pero hindi naman po lahat kasi afford po yun. Hindi naman po lahat may kaya sa buhay. So I think po, dapat din po yung government din po talaga yung gumawa po ng paraan. Hindi po yung pangtapal lang po talaga sa mga tsoper. So, Cheryl Julius, ayan, medyo naka-zoom. Ayan, Cheryl Julius, yung mga katulad nga nito na modernized jeep, normally, halimbawa, yung nakausap natin kanina sa mga tsoper, kung pwede na 10 o 12 yung isang side, ay minsan ginagawa na nila, siksikan na magte-13 to 14 na passenger yung ginagawa nila para nga medyo makakuha pa ng konting pasahe. Kumbaga, ang sabi nga nila ay upong may oil price hike. Cheryl, Julius. Riniel, nababanggit nga ulit itong tungkol sa hirit na 5 pisong taas pasahe. Ano naman ang masasabi ng mga commuter tungkol dyan? Cheryl, Julius, ito yung
pagdating naman doon sa hirit na taas pasahe na 5 piso, yung ilan ngang mga commuter ay hati pa rin yung kanilang saloobin. Yung tulad nga, no, may mga nakausap tayo ng mga estudyante na parang kung bibigyan daw ng hirit nga na 5 peso increase itong mga jeep, no? Sabi nila parang it defeats the purpose of them having yung discount bilang isang estudyante nga. Pero yung ilan naman na medyo nakakaluwag-luwag pa, no, at may mga maayos naman na trabaho, sinasabi nila na kahit papano isingit na lang yung pagbibigay nga dito sa mga tsuper dahil mismo ang sila ay minsan nagrarant daw o naglalabas ng hinaing o saloobin itong mga tsuper dito na rin sa kani-kanilang mga commuter o mga pasahero. Cheryl. Rainiel, hanggang next week o baka higit pa ay may oil price hike pa rin. Ito mga nagpo-protesta, itutuloy pa kaya nila ito? Cheryl, Julius, kanina no, ay nakausap din natin itong No to Oil Price Hike Coalition. Ayan yung bumubuo doon nga sa mga sektor, yung sa mga tsuper, mga organization ng mga tsuper ng jeep. At sinabi nila na hanggang Mayo dapat ay i-extend nga nila yung mga tigil pasada. Pero kung magtutuloy-tuloy nga yung pagsirit ng presyo ng petrolyo, tulad na lamang bukas ay may panibago na naman gang serya ng oil price hike, ay baka hindi lang daw sa Mayo sila pupunta nga sa mga kalsada at ititigil yung pasada. Maraming salamat, Rainiel Pawid, live mula sa Mandaluyong. Doble ang singil sa pamasahe sa ilang biyahe ng bus sa PTEX. Yan ay kahit pa suspendido ang fare hike. Live mula sa PTEX, nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Gerard, marami na bang pasahero dyan lalo't Semana Santa na next week? Tama, Cheryl, medyo dumadami na yung mga pasahero ngayon dito sa PTEX. Sa pagtataya ng PTEX management ay 5 to 10% na mas marami yung pasahero dito kumpara sa mga ordinaryong araw. As of 6 p.m. ay umaabot na sa 140,000 yung bilang ng mga pasahero dito. At inaasahan sa mga susunod na araw, baka lalo pang mas madami. Lalo pa ngayon na fully booked na yung mga karamihan sa mga biyahe. Ubos na ang tiket papuntang Naga sa Bicol mula sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX. Pero may ilang dumadaing dahil doble raw ang iminahal ng pasahe. Kahit mismong si Pangulong Bongbong Marcos na nagsabing wala munang fare hike. Dati umuwi ako is 850, ngayon 1,600, halos kalahati po. Pero mas okay na raw yan kaysa maubusan ng tiket. Gaya ng ilang pasahero. Ang hirap nga, nakailang na ako, wala daw fully book eh. Malayo pa nga ito eh, 27 pa lang eh. Tapos wala na agad? Wala na agad, aywan po, bakit? Pupunta naman kami ng Cubao naman. Doon kami titingin. Kung hindi, balik lang kami ng Cavite. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng LTFRB kaugnay ng dagdag singil sa pasahe, pero wala pa silang sagot. Pero halos 1,300 special permits na ang inaprubahan ng LTFRB para sa mga dagdag na bus kung kakailanganin. Yun nga lang, ayon sa pamunuan ng PTEX, dahil mahal ang diesel, maninigurado sila na puno ang mga babiyahing bus. Dahil dyan, maghanda na raw sa mahabang hintayan. Ang mas gusto nila, bago sila biyahe, titiyakin nilang fully book na sila upang sa ganun, hindi naman masayang yung biyahe nila. Ang masakla pa, dahil pa rin sa mahal na petrolyo, nagbawas muna ng biyahe papuntang Batangas, Pangasinan at Nueva Ecija. Alam mo, Cheryl, sabi ng PTEX management, posibleng yung mga may kotse sa halip na mag-long drive o sumakay ng eroplano, malamang mag-bus dahil nga sa mahal ng gasolina at ng diesel sa ngayon. Yan daw ang trend na titingnan ng PTEX management sa mga susunod na araw. Cheryl. Gerard, nabanggit mo na pupunuin muna bago ang mga bus, bago bumiyahe. Gaano kaya katagal bago makasakay? Cheryl, ina-expect ng PTEX management na magkakaroon ng matagal na paghihintay, may mga pila dyan. Pero alam mo, dahil sa sobrang dami rin ang sumasakay ngayon, malamang mabilis lang mapupuno yan. Pero hindi natin mayaalis yung posibilidad talaga na magkaroon ng paghihintay, Cheryl. Anong parusa ang posibleng harapin ng mga bus driver at operator na nagdagdag nga ng singil sa pasahe?
Magandang tanong yan, Cheryl, dahil itong mga nakaraang araw, simula nga ng inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na suspendido muna ang fare hike sa lahat ng mga land transport modes, kapag ipinatupad ito, kahit suspendido yan, sabi ng DOTR, pwedeng magmulta o pwedeng matanggalan ng prangkisa yung mga mahuhuli, Cheryl. At Gerard, linawin lang din natin yung mga binawasang biyahe pa Batangas, Pangasinan at Nueva Ecija, hindi pa naman yan fully booked sa ngayon. Cheryl, sa napansin natin, hindi pa fully book itong mga biyaheng ito. Pero yun nga, magiging inconvenient ito sa mga babiyahe papunta dito sa mga destination na to moving forward in the coming days dahil kakunti nga yung mga bus. Cheryl. Maraming salamat, Gerard de la Peña. Paldong-paldo na ang presyo ngayon ng mga tickets sa eroplano. Ang ilan ngang namamahalan, mas pinili raw na sumakay na lang ng barko kesa mas matagal ang biyahe. O kahit mas matagal ang biyahe. Live mula sa NAIA Terminal 3, nasa front line ng balitang yan si Camille Samonte. Camille, marami na bang pasahero dyan? Julius, matumal pa sa ngayon ang bilang ng mga pasahero na bumabiyahe dito sa Ninoy Aquino International Airport ilang araw bago ang Semana Santa. Nakatitiyak naman ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP na sapat ang mga flight para sa susunod na linggo. Sa kabila pa rin yan ng pagbabawas ng ilang biyahe dahil sa mataas na presyo ng krudo. 3 buwan bago pa magsemana Santa, bumili na ng tiket patungong Palawan si Priscilla Menrahal kasama ang kanyang pamilya. Mahigit 2,000 lang daw ang nagastos niya para sa one-way plane ticket. Mura siya, promo siya nung kinuha ko kasi dyan by January pa kaya medyo mura-mura. Ngayon kasi sobrang taas na. Pero nang tignan uli ni Menrahal ang tiket pabalik ng Maynila, umaabot na raw ang presyo sa 6 hanggang 8,000 pesos. Kaya naman, naisipan niyang magbarko na lang pauwi. Medyo mahal siya, magbabarko na lang siguro kami. Pero nakabili na kami ng tiket. Habang si Sara Alecto naman, umabot sa mahigit 10,000 piso ang round-trip ticket papuntang Negros. Medyo mahal po yung presyo ng ticket ngayon kasi papunta na pong holiday. Ng Holy Week po. Kaya masyadong mabigat po sa bulsa. Mga 10K plus po. Mas mabilis po kasi yung mag-aeroplano kaysa po magbarko po. Mas pinili niyang umuwi ng maaga habang kaunti pa lang ang bumabiyahe. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines, inaasahang daragsa ang pasahero sa mga paliparan ngayong weekend. This year, we're expecting around 7 to 10%, about 6.5 million ng mga pasahero. Kasi minsan, alam mo, ang mga pasahero, yung last minute pumupunta kaya may mga pasok pa kasi. We expect bukas hanggang Sunday yan, tuloy-tuloy na yan. Tiniyak ng CAAP na sapat ang flight at walang kanselasyon ng mga biyahe sa darating na Holy Week. May mga reserve fuel din ang mga airline hanggang sa katapusan ng Mayo. Ang schedule nila is by May pa so wala ko nakikita this week or next week na magiging problema. Una nang inanunsyo ng CAAP na magtataas na ng fuel surcharge at base fare ang mga airline, bunsod ng tumataas na presyo ng produktong petrolyo. Ilang airlines din ang nag-anunsyo ng schedule adjustment sa ilang international at domestic flights na babiyahe sa Abril at Mayo. Ayon sa CAAP, magbabawas ang biyahe ang ilang airlines sa ilang ruta na hindi gaano napupuno ng mga pasahero. Julius, naka-heightened alert ngayon ang mga paliparan na hawak ng CAAP at nagdagdag na rin sila ng mga personnel at help desk para tumugon sa mga issue ng mga pasahero. Julius? Camille, hanggang Mayo ang sinasabing reserbang supply ng langis para sa mga eroplano. May dapat bang ikabahala ang mga kapatid nating magta-travel sa Hunyo? Julius, ayon sa CAAP, sapat naman daw nga itong jet fuel ng mga airlines hanggang sa katapusan nga ng Mayo. Dahil nga may mga ilang ruta kasi na lalo na yung mga long haul flight katulad ng mga papunta ng Australia at Amerika, yan yung initially na binabantayan ng mga airlines at yung mga papunta ng Europa. Pagdating naman dito sa June na inaasahan din na marami
maraming lumilipad naman pa Europa dahil nga summer, binabantayan daw yan ng CAAP. At ang nangyayari kasi, Julius, ang siste, pag ang airlines ay kakapusin sa mga kanilang biyahe, ay required sila na mag-advance information o magbigay ng komunikasyon nga sa CAAP para din makapaghanda itong mga pasahero na makahanap sila ng alternative na flight sa ibang airline. Pero sa ngayon, Julius, ang sinasabi naman ng CAAP ay iilan pa lang naman na ruta yung kanilang in-schedule. At ito nga yung mga ruta na madalas ay hindi gaanong napupuno. Julius. Maraming salamat, Camille Samonte. Sa ibang balita, isa ang patay at isa ang kritikal matapos pagbabarilin ng CQ sa Cebu City. Ang suspect na puno raw ng ibuli ng mga biktima ang kanyang anak. Naasa frontlining balita si John Aroa ng News 5 Visayas. Rinig sa video ang iyak ng isang babae nang makita niyang duguan ang dalawang lalaking yan sa Cebu City. Marami ring nakikiosyoso ang kitang kumukuha ng video. Ang mga biktima kinilalang sina Renato Bilanizo at Vicente Gimuta. Nakatambay lang sila sa bangketa nang biglang pagbabarilin na nag-iisang gunman. Dinala sila sa ospital pero namatay si Bilanizo habang kritikal naman si Gimuta. Agad ding naaresto ng mga pulis ang suspect na isang security guard. Base sa investigasyon, matagal na raw kinikimkim ng suspect ang anyay pambubuli ng mga biktima. Napuno raw ang CQ nang pati ang kanyang batang anak ay nakaranas ng pambubuli. Nakuha na rin sa CQ ang baril na ginamit niya sa pagpatay. Maharap siya sa kaukulang kaso. Nagbabalita mula sa Frontline, John Arua, News 5, Visayas. Nabulaga ang mga sabungero ng lusubi ng NBI ang isang iligal na sabungan sa Carcar City, Cebu. Depensa ng mga nahuli, ginagawa lang naman nila itong libangan. Nagbabalik si John Aroa. Na para bang may fun run, nagtakbuhan ang mga lalaking yan sa barangay Ocania, Carcar City sa Cebu. Ang isa, nadapa pa. Ang tinatakbuhan nila, NBI! Ang mga tauhan ng NBI na sumalakay sa iligal na sabungan sa lugar. Kaya ang mga sabungero, kanya-kanyang sibat. Pero may mga na-corner, 15 ang naaresto. Aminado sila na iligal ang operasyon sa sabungan, pero libangan na raw kasi nila ito. Matatanda na kami kaya pampalipas oras na lang to. Ilang taon na lang din ang natitira sa amin kaya naglilibang na lang kami. Pero ayun, nahuli pa rin. Wala naman akong pagsisisi. Kung may mga umamin, meron ding todo palusot. Napadaan lang daw siya sa lugar. May mga bata na nangihingi sa akin ng bibingka. Sana bibilhan ko sila. Pero pagdaan ko roon, doon na mismo nag-grade ang mga otoridad. Hindi na ako tumakbo. Ang mga misis naman ng mga naaresto, konsumisyon ang inabot nang magpunta sila sa presinto. Pagod na siya, kaya mo radyo na ikalingawan. Gipadlong na ako. Pero may iwan sa lingaw-lingaw, ba't nila? Ayon sa NBI, isang buwan nilang minanmanan ang sabungan dahil may nagreklamo. Nakuha sa lugar ang mga manok panabong, pati na ang nasa 20 motorsiklo. Sa ngayon, nakakulong na sa NBI Central Visayas ang mga naaresto. Maharap sila sa kasong paglabag sa anti-illegal gambling law. Nagbabalita mula sa Frontline, John Arua, News 5, Visayas! Mahigit 100 residente ang nasunugan sa Taguig City. Bukod sa makitid ang daan sa kanilang lugar, naging pahirapan ang pag-apula sa apoy dahil mahina ang tubig. Nasa frontline ng balitang yan, si Nina Ong Pauco. Malayo palang kita na ang lawak ng sunog sa Barangay Sembo sa Taguig City pasado alas 11:30 kagabi. Makitid ang mga daanan sa lugar kaya hirap ang mga bumbero na apulahin ang apoy. Nakadagdag pa rito ang mahinang buga ng tubig sa fire hydrant na barangay. Mabilis kumalat ang apoy dahil gawa sa light materials ang mga bahay. Aabot sa 25 pamilya o higit 100 katao ang nasunugan. Doon daw po sa tinitiran ng kuya ko sa ama, doon daw po nagsimula yung sunog eh. Kasi mga light material po yun nandun sa bahay niya. Actually naman gising pa yung mga kapatid mo or yung mga kamag-anak mo? Biglaan po kasi yung nangyari. Di rin po kami makapaniwala. Nasa trabaho po kasi ako nung aksidente yun eh.
Pasado 1:00 ng madaling araw kanina nang edeklara itong far under control. Sa ngayon, pansamantalang tumutuloy sa evacuation area ng barangay ang mga nasunugan. May mga pine-prepare na modular tent, and then sa part ng barangay, nagpapaprepare na rin kami ng mga pagkain. Wala namang naiulat na nasawi o nasugatan sa insidente. Patuloy naman inaalam ng Bureau of Fire Protection ang sanhi at halaga ng pinsala sa lugar. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ongpauco, News 5. Tataas ng 20 pesos kada kilo ang presyo ng LPG bukas. Simula pa lang yan ng utay-utay na price increase hanggang maging 1,500 pesos na ang kada tangke sa susunod na buwan. Narito ang Frontline Report. Aabot pa sa 35 araw ang supply ng liquefied petroleum gas o LPG sa bansa. Yan ang kinumpirma ng grupong LPG Marketers Association. Higit na mas mataas ito kumpara sa unang taya ng Department of Energy na 25 days. Kasama na raw kasi sa bilang ng LPGMA ang paparating pang bagong supply. Ang problema, hindi maiiwasan ang taas presyo sa kada tangke ng LPG. 90% kasi ng LPG sa Asia ay nanggagaling pa sa Middle East. Kaya ang ending, posibleng sumirit sa hanggang 1,500 pesos ang presyuhan ng kada LPG tank pagsapit ng Abril. Yung darating po na Sabado, ang magiging presyo po dyan, nasa range po ng 1,250 to 1,003. Sa April po, ang papasok po doon yung 1,400. And then after that, 1,500. Hanggang doon na po yun dahil ang tinitingnan po namin for the last 2 weeks of the bidding, hindi naman po ito nag-overshoot doon sa ina-expect po natin na lumalala. Una nang inanunsyo ng LPGMA ang 330 pesos na taas singil sa kada regular na 11 kilo na tangke ng LPG. Pero imbis na isang bagsakan, napakiusapan daw sila ng DOE na gawing utay-utay ang price increase. Bukas, 20 pesos per kilo ang itataas sa LPG. Katumbas yan ng 220 pesos sa kada tangke. At pagsapit ng 1 ng Abril, may karagdagang 10 pesos per kilong increase o 110 pesos per 11 kilo. Paliwanag ng DOE, mataas na shipping cost ang isa pang dahilan ng taas presyo. Kaya po tumaas ang presyo this early dahil po yung mga barkong supposed to be na noong March 1 ay nandoon sa Middle East. Yung iba po ay nag-divert na po ng US, Canada, Africa, and Australia. That is around 45 days shipping or voyage day. Kaya po tumaas po ng ang tinatawag nating shipping cost. May sagot naman ng LPGMA sa mga nagsasabing hindi sila pwede magtaas presyo dahil lumang stock ang binibenta nila. Ang LPG po is regulated po. Yan po ang pagkakaiba namin sa diesel and gasoline. So yun pong stock po natin ng buong Marso. Ubus na po yung buong yun dahil yun po ay mga kontratang nagdeklara po ng force majeure yung mga supplier po natin. Sa ngayon, patuloy na nagsusource out ng dagdag na supply ang mga LPG marketers kahit mataas ang presyo. Target nilang palawigin ang hanggang 45 days ang inventory ng mga supply. Nagbabalita mula sa Frontline, Maluy Echevarria, News 5. At eto pang isang posibleng magtaas. Balak dagdagan ng 5% ang singil sa serbisyo sa mga pribadong ospital. May epekto raw kasi ang palitan ng piso at dolyar lalo na sa medical supplies at mga gamot. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Buwan-buwan, kailangang bumili ng pa-maintenance na gamot ang 57 anyos na si Evelyn Caponpon para sa kanyang fatty liver at hypertension. Bukod pa yan sa malibit niyang pagpunta sa ospital para sa mga check-up o laboratory tests. Pinangangambahan niya ngayon ang posibleng taas presyo sa hospital bills. Kasi madadagdagan na naman yung babayaran namin. Doon nga sa dati naming bill, nahihirapan na kami. Eh di lalo na kung magtataas pa sila, di ba saan kami kukuha? Dapa na kami sa lahat. Sa mga bayarin sa bahay, sa tubig, kuryente. Sana naman, wag muna. Wag sabay-sabay. Ayon sa Private Hospitals Association of the Philippines, OPHAPI, pinag-aaralan na ng ilang pribadong ospital ang pagtataas ng 5% sa sinisingil nilang fees. Apektado kasi ng krisis sa petrolyo ang mga sasakyang ginagamit ng mga ospital. Ang pinagagamitan namin yan ng fuel, of course, are general gensets na kailangan namin for emergency, ambulance, saka yung mga shuttle na ginagamit ng ating mga hospitals.
Sabi pa ng PHAPI, may epekto rin sa mga private hospital ang palitan ng piso at dolyar, lalo na sa halaga ng gamot at medical supplies. Ginagamit ng mga hospitals ay imported din, ano po. And then nagbabayad sila. Siyempre, kung dollar denominated yan, lumalaki po ang kanilang pagbabayad. At in essence, siguro po, kailangan mabawi din naman po nila. Iginiit ng Department of Health, dapat i-breakdown kung saan napupunta ang singil ng mga ospital. Kabilang na rito kung paano raw na-compute ang posibleng 5% na dagdag singil. Wag lang sigurong room rate. Magkano doon ang para sa kuryente, sa gasolina o diesel, sa sweldo ng mga nurse? Para makita natin kung epekto nga ng pagtaas ng presyo ng langis ang presyo ng serbisyong kalusugan. Sa ngayon, wala pang direktang sagot dyan ang PHAPI. Tuloy-tuloy naman daw ang pakikipag-ugnayan nila sa DOH para mapanatili ang presyo ng mga gamot at iba pang medical supplies. Ang DOH naman, binabantayan ang presyo ng mga gamot at tiniyak na tuloy-tuloy ang kanilang pag-iimbentaryo. Hindi naman dumadaan sa Strait of Hormuz yung ating mga gamot. Marami tayong mga ibang tawag ito supply chains na pinanggagalingan ng mga gamot. Malaki dyan mula sa India, meron mula sa Japan, sa South Korea, meron ng Estados Unidos. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Higit 800,000 barrels ng langis ang dumating sa bansa ngayong linggo. Dagdag yan sa supply ng bansa na tatagal daw hanggang sa susunod na 3 buwan. Nasa frontline na balitang yan si Maricel Halili. May supply tayo hanggang June 30. Pero hindi ibig sabihin na titigilan na natin ang paghahanap pa. Naghahanap tayo sa buong mundo. Yan ang tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos sa gitna ng agam-agam na maubusan tayo ng langis. Kahapon, dumating ang humigit kumulang 142,000 barrels ng diesel sa Luzon galing Singapore. Una pa lang yan, nauna nang dumating sa bansa ang 700,000 barrels ng langis na galing naman sa Russia. Petron ang consignee nito na pag-aari ng business tycoon na si Ramon Ang at kasama ng Pangulo kanina. Pangako ni Ang sa publiko. We will not take advantage on this fuel crisis. Hindi kami kikita ng mahigit pa sa normal. And I'm willing to even lower the income. Baliwala sa akin income. Handa raw makipagtulungan sa gobyerno si Ang kahit umabot sa puntong ibenta niya ang Petron sa pamahalaan kung kinakailangan. Ipinagmalaki rin ni PBBM ang 100% Filipino gas discovery sa Camago 3 well na bahagi ng Malampaya gas field. Mas mura raw yan at kaya ring mag-supply ng natural gas araw-araw. Makatutulong ito para hindi nakaasa lang sa imported na langis. Natanong din si Pangulong Marcos tungkol sa mungkahing ibasura ang oil deregulation law na dahilan kaya tali ang kamay ng gobyerno sa pagkontrol sa presyo ng langis. Sagot niya, Nothing is being discounted. We will have to amend the oil deregulation. Mahaba pa ng diskusyon yan. I don't know when it will come out. So we're focused right now on the immediate, what we can do immediately. Sabi pa ng Malacanang, pinag-aaralan sa ngayon ang pagpapatupad ng price freeze. Ang pagdedeklara raw ng Pangulo ng State of National Energy Emergency ay patunay na hindi sila makupad sa pagtugon sa issue. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Weather update tayo mga kapatid. Nakapanghihinang init pa rin po ang ating aasahan. Dulot nitong tinatawag nating easterlies na siya pong nakaka-apekto pa rin sa ating bansa. Ito pong ating easterlies ang magdudulot pa rin ng mainit at malinsangang panahon sa malaking bahagi na po yan, particularly sa mga kapatagan na gaya ng Central Luzon, Cagayan Valley at sa mga areas nga ng Mindoro at ito pong area ng Western Visayas. Ang malaking bahagi po ng ating bansa ang makararanas po ng matinding init ang panahon na dulot po nitong ating tinatawag na easterlies. Sa katunayan, kanina ang pinakamataas nating naitalang heat index ay dyan po sa may areas ng Occidental Mindoro. Umabot po yan sa 42 degrees Celsius o mapanganib na level o danger level na po yan. Ngayong araw na ito hanggang bukas, ang ating mga heat index na maaasahan
ay mga pinakamataas na heat index natin aasahan ay dyan po sa mga areas ng Pangasinan. Posibleng umabot po yan sa 41 degrees Celsius. Sa area naman ng Isabela at La Union, nasa 40 degrees Celsius po yan. At muli sa areas po ng Mindoro, napakainit na rin po na nasa 41 degrees Celsius yung ating heat index. Ito po ay again nasa danger level ng heat index. Sa ganyang klaseng init ay madali na po tayong mapagod at medyo tumataas po yung ating tsansa ng mga heat stroke at fatigue. Gaya rin po ng ating mga dehydration. Kaya sa mga lalabas o may lakad ngayong weekend, ugaliin po natin ang pag-inom ng tubig para makaiwas po tayo sa heat stroke at dehydration at huwag po tayong umiwas po tayo sa direktang init ng araw, lalong-lalo na po sa oras ng alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Wala naman po tayong inaasahang malawakang pagulan sa malaking bahagi na po yung ating bansa. Medyo mababa po yung ating tsansa ng pagulan. If ever may mga pagulan tayo, ito po yung mga afternoon showers lamang o yung ating mga thunderstorms na nangyayari tuwing hapon at gabi. At medyo mas mataas po ang tsansa niyan dito sa eastern section ng ating bansa. Sa Metro Manila rin po, sa mga may lakad ngayong weekend, maghanda rin po tayo sa matinding init ng panahon. Walin po natin ang pagdadala ng payong, magagamit po natin yan lalong-lalo na sa tanghali. Pagsapit po ng hapon, nagiging maulap yung ating panahon at ramdam po natin na nagiging mahangin at bumababa naman po yung ating temperatura. Pero again, ugaliin po ang pag-inom ng tubig at umiwas po tayo sa direktang init ng araw dahil summer na po mga kapatid. Pero mga kapatid, alam nyo ba na wala pong totoong summer sa Pilipinas? Ang Pilipinas po ay isang tropical country or nasa tropics po tayo. Sa mga tropical country, dalawa lamang po yung ating season. Yan po ang wet at dry season. Ang dry season po ay nahati sa dalawa. Yan po ang cold dry season at yung ating tinatawag na hot dry o warm dry season. Ito po yung ating panahon ng tag-init at yan din po yung ating tinatawag na summer. Pero ang salitang summer po ay hiram na salita na rin natin at nagagamit natin sa pang-araw-araw gaya ng summer capital of the Philippines at summer vacation. Pangit naman po kapag dry season body. Kaya sa mga magbabakasyon, i-ready na po yung ating summer body sa susunod na linggo. At yan muna latest sa ating lagay ng panahon. Muli, ako po ang inyong weather frontliner, Alvin Pura, na lagi may panahon para sa iyo. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga umaarangkadang showbiz balita ngayong Biyernes. Hindi na lang po dito sa TV5, kundi pati sa Netflix. Mapapanood na rin very soon ang kapatid serye na A Secret in Prague. At kahit intense na ang shooting days, nagiging magaan pa rin daw ang trabaho para sa lead stars na sina Andrea Brillantes at Enrique Hill. Alamin po natin kung bakit sa Frontline Report ni MJ Marfori. Tamang kulitan at harutan lang sa photoshoot. Ganyan na nga ka-comfy at close sina Enrique Hill at Andrea Brillantes. Photoshoot niyan para sa highly anticipated TV5 Todo Max primetime show of the summer, ang A Secret in Prague. Sadie Blythe, magka-vibe talaga sila ng leading man niyang si Ken. Madali lang katrabaho si Ken. Tulad lagi ko sinasabi, mabait siya sa lahat, sa staff, sa crew. Friendly siya, polite siya, wala siyang arte. So I think kaya nag-vibe kami. Parehas kaming kalog, parehas kaming walang arte. Kahit nga inumaga sila sa taping, deadma sa pagod ang dalawa para mapaganda ang show. Starting to get pa lang. So we actually shot our first mala-action kanina umaga, madaling araw. So it's starting to get there. It's starting to pick up. It's starting to get intense and we're trying to intensify it as the weeks go by. At ang good news ngayon, ipapalabas na rin ang A Secret in Prague sa Netflix. I really want to show this beautiful project to all the Filipinos and just to give them a release, you know. Parang sabi ko when I wanted to come back on TV, I wanted to give them something new, something different, but also give them that release na feeling ko everybody badly needs. Ito yung first series ko sa Netflix. Like first series ko, tapos i-air din sa Netflix. Oh my gosh, congratulations. Yeah, hindi ko yung nagawa din sa sa dati. So, excited ako ngayon. Super excited ako talaga. At ang dami na nag-aabang, ang dami na nagtatanong kailan ba ipapalabas. Tapos sasabi ko din na mapapalabas sa Netflix. Makakasama nila sina Kim Domingo, Edu Manzano, Joel Torre, Kay Brosas at M-Quest artists na sina Cedric Juan, Mark Ian at Quinay. Abangan ang A Secret in Prague soon dito sa TV5 at Netflix. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Susunod, mag-asawa na bundol ng driver na nagte-test drive ng sasakyan.
Mga tsuper na apektado ng mataas na presyo ng petrolyo pagkatapos pa ng Semana Santa makakatikim ng ayuda. At new album alert, wakas at simula album ng SB19 available na. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, nagpatulfo ang isang rider na nabundol ng kotse noong nakaraang buwan. Nagkaroon naman daw sila ng kasunduan ng driver, pero ngayon hindi na niya ito matawagan. Ang buong kwento alamin sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Diyan lang kayo, mga kapatid. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nagpapagaling pa rin ang isang mag-asawang nabundol ng kotse sa Santa Cruz, Rizal. Ang nakadisgrasyang mekaniko na nagte-test drive lang pala noon, ipinatulfo na ng biktima. Narito ang Frontline Report. Kuha sa video na ito sa Marcos Highway sa Santa Cruz, Rizal noong February 6. Ang kotseng dumausdos sa kabilang linya at bumundol sa rider na si Jonas Agustin at angkas niyang asawa. Nagkasundo raw ang dalawang panig nang mangako ang driver na si Johnny Del Laping na sasagutin ang pagpapagamot sa mag-asawa at pagpapagawa ng nawarak nilang motor. Pero ang driver hindi na raw makontak. Kaya si Jonas dumulog na sa programang Wanted sa radyo ni Senator Raffy Tulfo. Yung motor po sir, nasa kanila sir. Nasa kanila po kasi base po sa kasunduan, isa rin po yun na sila ang mag-aayos pero wala po silang update sa akin sir. Napag-alamang isang mekaniko si Johnny Del at nagte-test drive lang noon ng inayos niyang kotse. Nakapagbigay na si Johnny Del ng halos 10,000 pisong tulong pinansyal sa mag-asawa. Kaya lang, kailangan pa ngayong lagyan ng bakal ang paa ng rider na si Jonas at may follow-up operation pa ang kanyang asawa. Kaya si Jonas, emosyonal ding humingi ng tulong kay Senator Tulfo. Kaya po talaga yung kalagayan namin na ito sa totoo lang. Ito lang yung sama ng loob ng pamilya na yan. Pinabayaan nila kami. Grabe pahirap din sa pamilya ko. Dalawa kaming mag-asawa. Hinawawa nila. Papagamot po namin kayo, papabakal namin yung sa paa nyo at gamot misis nyo. Sige po sir, sagot ko lahat yan. Nangako rin ang senador na tutulungan si Jonas na habulin at mapanagot ang driver. Iniutos nito sa pulis ang agarang pagsasampa ng kaso at pagpapaalarma sa sangkot na kotse. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Tila pinitensya sa mga driver sa probinsya ang taas presyo ng petrolyo. Pagtapos pa kasi ng Semana Santa, sa kasel lang sila maaambunan ng ayuda. Live mula sa Cebu City, naasa frontlining balita si John Noroa ng News 5 Visayas. John, anong update dyan? Cheryl, sa ikalawa at uling araw ng tigil pasada ng iba't ibang transport group sa bansa, ang iba sa mga tsuper sa Cebu City na nakiisa, isinama na rin nila kanilang pamilya. Idinaan na rin nila protesta sa sayaw kaugnay ng mataas na presyo ng langis. Ang kanilang panawagan, ibasura ang oil deregulation law, suspindihin ang VAT at excise tax, gayon din ang pagpapataas ng sahod ng mga manggagawa. Ilan sa mga nakausap nating tsuper, isang buwan nang nagpapahinga sa pamamasada dahil sa lugi at taas presyo ng langis. Isa na riyan ang tsuper na si Ernesto Jerusalem na nag-aalaga na lang ng kanyang apo. Nasunaan lang kita usahay, nagigina mo siguro og buwan. Ilabi na kay wag kita. Habang ang isang may bahay na si Emma Cortez naman, hindi na mawari kung paano pa niya mapagkakasya ang kinikita ng kanyang mister. Isod na kayo sa nga tanan karong
panahon naman na mong yamu mo nga untay, paubos na ang gasolina. Mas lalo pang mararamdaman ng mga kapatid natin na tsuper ang kinakaharap na krisis sa bansa. Dahil una nang sinabi ng DSWD na after Holy Week pa sila magpapatuloy sa pamimigay ng ayuda. Cheryl, tayo ngayon dito sa Escario Street, sa pinakamalaki o abalang kalsada dito sa Cebu City. Sa mga oras nito, Cheryl, maluwag naman ang daloy ng trapiko. Wala naman tayong nakikitang mga stranded na mga pasahero. Balik sa normal na ang biyahe ng mga jeep. Cheryl. John, may eksaktong petsa na ba kung kailan ipamimigay nga ang ayuda sa mga kapatid nating tsuper dyan sa probinsya? Cheryl, ayon nga sa DSWD na magpapatuloy ang kanilang pamamahagi ng kanilang ayuda sa pagkatapos na ng mismong Semana Santa. Cheryl. Maraming salamat, John Noroa ng News 5 Visayas. Hindi patas na agad nagtaas ng presyo sa mga produktong petrolyo ang mga kumpanya ng langis ayon sa ilang senador. Pero paliwanag ng isang oil company, standard practice na raw ito. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. February 28 nang unang umatake ang Amerika at Israel sa Iran. Matapos lang ang 2 linggo, nagtaas na agad ng singil ang mga oil company. Tanong tuloy ni Senator Loren Legarda, bakit ganon kung lumang stock ng petrolyo naman ang binibenta ng mga kumpanya? Wala pang pagtaas ng mga binili pero tinataas at sinisingil na sa consumers. Hindi naman po tayo insurer ng risk ng mga pribadong kumpanya. I just feel it's unfair kasi binili naman yon sa regular na presyo. Hirit tuloy ng chairman ng transport group na Manibela na si Marval Buena, dapat magbigay ng refund ang mga oil company sa mga tsuper. Overprice yung 2 hanggang 3 linggo na ibinenta sa aming fuel. I-refund nila yung 100 to 120% na itinaas dito kung inventaryo pa yung ibinebenta. Sa pagdinig ng Senado ay pinaliwanag ng Department of Energy na ang pagkataas ng presyo ng petrolyo mula sa old inventory ay replacement cost. Ibig sabihin, ikinarga na nila sa presyo ng imbak nilang petrolyo ang gastos sa replenishment o pagbili ng bagong supply. Ayon din sa oil company na Chevron, standard practice na raw ito para sa lahat ng commodities. We may imagine if we are the gold seller. We bought the gold last week at $100. Today the gold is $150. If I sell at 100, which is the acquisition cost of last week, will I have the cash flow to buy the inventory in order to continue the business? I may not. Nang sitahin naman ng mga senador kung bakit hindi iniimbestigahan o binabantayan ang pagpipresyo ng oil companies, katwiran ng DOE, umiira ng Oil Deregulation Law o ang batas na nagbibigay sa mga kumpanya ng langis na sundin ang presyuhan ng global market. Kaya suwestyon ng ahensya, if we have very extraordinary circumstance, we may have to tweak the oil deregulation. We have computed na sobrang laki nga po ng diferensya ng pagbili sa week 1 to week 2. Dagdag pa ng DOE, minomonitor naman nila ang presyo ng mga gasolinahan. Pero si Senator Dante Marcoleta nagalit dahil sa umano'y 3 bilyong pisong kinikita ng oil industry players kada araw dahil sa krisis. 3 billion per day ang kinikita nila amidst the sufferings of our people. Sabi mo kanina, you can use 8479. And the twin executive order. Kaya nga, sabi nyo, you can monitor. How far do you monitor? Kanina tinanong ko sa kanila, and I computed it based on their own admissions of the level of consumption per month of diesel and gasoline. Plano naman ng chairman ng Senate Protect Committee na si Senator Win Gatchalian na isulong ang pagpapataw ng windfall tax sa mga kumpanya ng petrolyo kung hindi sila magiging tapat sa pagtatakda ng presyo. Ito ay yung buwis na maaring ipataw ng gobyerno sa naging ekstraordinaryong kita ng kumpanya o individual dahil sa hindi inaasahang pangyayari. Itong konsepto nito, pinag-uusapan din sa ibang bansa.
Kasi nakikita nila na may mga oil companies na malaki ang kikitain dahil ang bilis ng taas eh. At kung gagamitin mong presyo ay yung existing price, hindi yung old price, talagang malaki ang kikitain. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Showbiz, eto na nga! Eto na nga, sa mga 18 po dyan, ano ang favorite song nyo sa Wakas at Simula album ng SB19? Inirelease na nga po kagabi ang latest album ng P-Pop Kings. 24 tracks po ito na may 6 na bagong kanta. Kabilang dyan ang Visa, Memories, Toy Friend, Ever Black, Emoji at Wakas. Grabe ang vocals ni Josh, Pablo, Stel, Ken at Justin. At dahil po dyan, trending agad sa X ang SB19, #Wakas at Simula. Eto pang matindi, inaabangan na ang music video ng Emoji kung saan ka-collab nila ang Queen of C-Pop na si Jolene. Susunod, sikyo na ng hold up sa isang tindahan sa pool sa CCTV. At 2 sawa namataan sa magkakahiwalay na lugar. Isa nakuha sa bubong habang ang isa pa nakasiksik sa kisame. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, ingat po tayo at maging mapagmasid dahil sa Nueva Vizcaya nakuhanan sa CCTV ang isang lalaki na nang hold up ng tindahan. Para hindi mamukhaan, hindi siya nagtanggal ng kanyang helmet. Pero kahit ganon, nakilala pa rin ang suspect. Alamin yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas, kaya dyan lang kayo mga kapatid. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga may init na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Arestado ang security guard na nang hold up ng tindahan sa Aritao, Nueva Vizcaya. Naka-helmet pang pumasok sa tindahan ng suspect, kunwari pang bibili hanggang sa nanutok ng baril at nagdeklara ng hold up. Nilimas niya ang 3,000 pisong kita ng tindahan, pati na ang isang cellphone. Sa follow-up operation ng mga pulis, natunton ang sekyu. Nakuha sa kanya ang ginamit niyang baril, pati na ang helmet. Mahaharap siya sa reklamong robbery. Pinangahanap ng otoridad si Gawad Kalinga founder Tony Meloto dahil sa kasong qualified trafficking. Pero bigong makita ng mga pulis si Meloto sa isang farm ng organisasyon sa Bulacan. Nasa frontline na balitang yan, ang ating Mr. Exclusive ng News 5, Gary De Leon. Next po, ni Antonio Meloto alias Tony, na galing po sa... Pinuntahan ng mga pulis ang Gawad Kalinga Farm o Enchanted Farm na ito sa Angat, Bulacan. Pakaisanan nilang silbihan ng arrest warrant si Gawad Kalinga founder Antonio Meloto alias Tony Meloto. Pero sa paghahalugog sa farm, tanging tauhan lang ang nakita. Galing arrest warrant sa Malolos Regional Trial Court para sa kasong 2 counts ng qualified trafficking. Walang piyansa ang kaso. Tila, abandonado na ang farm. Kwento ng tauhan. Matagal na niyang hindi nakikita si Meloto matapos mag-resign sa Gawad Kalinga noong 2017. Since 2017 pa kami naghuling nagkita ni Tito eh. Wala naman. Kahit wala. Nagugat ang kaso kay Meloto noong 2017 kung saan 2 estudyanteng lalaki ng SEED program ng Gawad Kalinga ang nagreklamo na minolestya umano sila ni Meloto sa iba't ibang okasyon. Sa eksklusibong panayam ni The Big Story anchor Ces Drilon, Setyembre noong nakaraang taon, sinabi ng isa sa mga complainants na sa Enchanted Farm umano nangyari ang pamomolestya. Turing namin siyang ama. At kiniklaim niya is the father for the poor. And pinilit niya what he was doing was just a part of intimacy of a father and son relationship.
I numbed myself for 7 years. I tried to live like normal, pero it was impossible. Sa iwalay na panayam kay Meloto nung buwan ding yun, itinanggi niya ang mga alegasyon. What prompted them to lie, to fabricate such a very detailed story? I think they were either angry with me for being punished before, or they were also fueled by certain people who had issues against me. 2003 nang itatag ni Meloto ang Gawad Kalinga para bigyan ng lupa at pabahay, pati nakabuhayan ang mga maralita. 2010, lumawak ito hanggang sa naitayo ang Enchanted Farm kung saan sinanay ang mga kabataan sa social entrepreneurship. Sa ngayon, nananawagan ang mga biktima kay Meloto na sumuko na at harapin ang kaso. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Susunod, 2 sawa na mataan sa bubong at kisame. At ilang sikat na kanta gawang AI raw. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, straight sa bulsa ang epekto po ng ipitan sa Strait of Hormuz. Diyan dumaraan ang malaking bahagi ng langis ng mundo kaya kapag naipit, nagmamahal ang presyo. Kapit, lalo't may panibago pang banta sa isa pang daanan, ang Bab el-Mandeb Strait. Kapag naipit din po yan, abay para tayong pinagsarhan ng gripo ng langis. Sa gitna niyan, mag-uusap sina US President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping. Ang buong detalye, abangan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Kaya dyan lang kayo, mga kapatid. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Bukod sa Strait of Hormuz, nagbabanta ang Iran na isara rin ang isa pang daanan ng mga oil tanker na nagdi-deliver ng petrolyo. Kapag nangyari yan, lalong delikado ang supply natin ng langis. Narito ang Frontline News Abroad. Sa pagbagsak ng mga bomba sa giyera ng Amerika, Israel versus Iran, bulsa ng maraming bansa ang tinamaan. Hindi magkamayaw ang mga napasugod sa mga gasolinahan. Unahan, bago pa muling sumipa ang presyo, meron na ngang gumagamit ng maruming langis. Kahit ang Amerika, ramdam ang problema kahit sila ang top oil producer. Isa sa mga dahilan niyan, ang ipitan ng Strait of Hormuz na siyang daanan ng mga oil tanker na nagde-deliver ng petrolyo. Idagdag pa ang tangkang pagsakop ni US President Donald Trump sa Kharg Island na sentro ng oil export sa Iran. Sa galit ng Iranian Army, nagbanta silang kokontrolin pati ang Bab el-Mandeb Strait o ang Gate or Tiers. Para din niyang Strait of Hormuz na daanan ng 10 hanggang 12% ng oil deliveries. Kung titignan sa mapa, may kalayuan ang Iran sa Bab el-Mandeb Strait. Pero malapit ito sa Yemen, nakuta ng militanteng grupong Houthi na binaback-upan ng Iran. Sakit sa ulo na naman sa mundo. Kung parehong tensyonado sa Strait of Hormuz at sa Bab el-Mandeb Strait, para tayong pinapatayan ng gripo. Walang tutulong langis, magmamahal pang lalo ito. Sa ngayon, dinidelay ni US President Donald Trump ang pag-atake sa Iran habang ongoing daw ang negosasyon, bagay na ilang beses na ngang itinanggi ng Iran. Nakatakda pang makipagkita si Trump kay Chinese President Xi Jinping sa Mayo para pag-usapan ang giyera sa Iran. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Usapang krudo tayo mga kapatid. Hindi mo man nakikita pero ginagamit mo ito mula umaga hanggang gabi. Kapag nagkape ka sa umaga, yung plastic ng coffee maker,
may halong krudo. Kapag naligo ka, shampoo, sabon, ay mayroon pong tinatawag na petrochemicals. Kapag nagbihis ka, kung hindi cotton, polyester na galing din po sa krudo. Ito pa ang may krudo, yung battery ng cellphone mo, pati makeup at lotion. Ultimo, aspalto sa kalsada. Kahit nga po walis at sponge, abay konektado po sa krudo. Ibig sabihin, kahit hindi ka po nagmamaneho, consumer ka pa rin ng krudo. Saan nga ba nanggagaling ang krudo sa buong mundo? Top suppliers ang Saudi Arabia, Russia, Amerika, Iraq at United Arab Emirates. At karamihan po sa kanila nasa gitnang silangan. Kaya kapag may tensyon o gera sa rehiyong yan, apektado po tayong lahat. Isang putok doon, presyo dito ang sumasabog. Tumataas ang pamasahe, sumasabay ang presyo ng pagkain, pati kuryente umaakyat at napipilay ang mga negosyo. Sa huli, ordinaryong Pilipino po ang pumapasan ng bigat nito. Mga kapatid, tandaan, sa panahon ng krisis, importanteng matukoy natin ang mga bagay na gumagamit ng krudo para po tayo ay makapagtipid. Maliit man, pero may magagawa ka, may magagawa tayo. Basta may K-alaman, may maiaambag kang K-yamanan. K-okay. Susunod, sawa na sinusungkit sa bubong muntik manuklaw ng rescuer. At viral ang mga aso sa highway na nakatakas umano sa mga holdapper pero gawa-gawa lang daw pala ang kwento. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nagulantang ang isang pamilya nang may makitang sawa sa bubong ng kanilang bahay sa Tukuran, Zamboanga del Sur. Nakasiksik ang ahas sa pagitan ng mga yero. Sinungkit yan ng mga otoridad. Pero ang sawa, nanlaban pa. Muntik pang tuklawin ang isang rescuer. Nang tuluyan ng mahuli, inilagay ito sa sako. Sa Kisame naman, nakuha ang isang sawa sa San Fernando, La Union. To the rescue naman ang mga rumorondang tanod. Walang nasaktan sa parehong insidente. Na-turn over na ang mga sawa sa DENR para ibalik sa kanilang natural habitat. Pinabulaanan ng state media sa China ang kumakalat na kwento sa likod ng viral video ng grupo ng mga aso sa highway. Makikita kasi sa video ang mga asong sama-samang naglalakad sa kalsada. May golden retriever, may labrador at may corgi rin. Sa mga unang report, dinukot daw ang mga asong yan at nakatakas lang sa mga dog napper. Ang corgi pa raw ang naging leader at umalalay sa grupo. Pero ang totoo, nakatira lang talaga ang mga aso sa isang village malapit sa highway. Sadyang hinahayaan lang daw silang pag-alagala roon. Katunayan, nakauwi na raw sa kanilang amo ang aso sa stasyon. Susunod, bilang trending na kantang gawa AI, mga Pinoy artists, suportado naman daw ang innovation. Pero ibang usapan na kung ninanakaw ang creative rights. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, threat o banta nga ba sa mga Pinoy artist ang mga kantang gawang AI o yung nilikha gamit ang artificial intelligence? At paano nga ba mapananatili ang tunay na likha sa gitna ng paglaganap ng mga artificially produced na kanta? Narito po ang Frontline Report ni News 5 Entertainment Correspondent Von Villenari.
Umalma ang ilang OPM artists sa pagkalat ng mga artificial intelligence o AI sa music. Isa na riyan si Pinuno Pablo ng SB19. I think AI po, it's a very powerful tool. And ako po personally, strong believer po ako ng innovation. I think it's really important. But siguro po not at the expense of yung ninanakaw na yung identity ng mga artists, yung creative rights. So for these softwares or companies to use it without their consent, I think it's very unethical and I think it should be illegal. Ganyan din ang sentimiento ng ibang artist gaya ni Maki, Janine Teñoso at Cup of Joe na minsan nang ginamit ang kanta in AI version at nag-hit pa nga sa isang music chart. Isa nga sa mga trending ngayon ang Hawak Mo Ang Beat na gawang AI raw. It's a nice song. It sounds exactly like It's a Beautiful Life. Pagkantahin mo yung It's a Beautiful Life, pasok yun. Tingin ko AI siya. Pero sa panayam ng News 5, giit ni Sylvain Hernandez, aka DJ Bogo, hindi AI-generated ang kanyang kanta. No, for the record, I did not use AI at all in creating Hawak Mo Ang Beat. I made the beats myself. We wrote the lyrics with my wife, with so many friends. I produced the whole track with my own hands and passion in the studio. Pero nang tanungin namin kung sino ang kumanta, There is always a part of confidentiality. But in the way I worked, I used effects like equalization, compression, reverb, like auto-tune style tuning, and layering to make the vocals once again sitting super properly in the mix and gave it that polished. Bago ito, nag-viral din ang AI cover ng novelty hit song na Buksan Mo. Ang nagsulat ng kantang yan na si Lito Camo, naaloka raw sa biglang pagsikat ng AI version nito. Sabi ko, sino kaya itong kumanta? Hindi man lang dumaan sa publishing, hindi nagpaalam. So napag-alaman ko, AI pala. So yung reaction ko sa AI, wow, sabi ko, hanip na pala yung AI ngayon. Pero ayon kay Lito Camo, nakikinabang siya sa kasikatan ng kanta dahil hindi ako nagagalit. Natutuwa ako doon sa gumawa ng AI. Kasi muling nabuhay yung kanta ko. Yung royalty niya hindi naman talaga mapupunta sa kanila. Bago pa man nauso ang AI, may batas ng nangangalaga sa karapatan ng mga artist, partikular na sa mga awitin. Nakapaloob yan sa Republic Act 8293 o ang Intellectual Property Code of the Philippines. Ayon sa 2024 Global Economic Study ng International Confederation of Societies of Authors and Composers o CSAC, nasa 10 billion euros o halos 700 billion pesos ang posibleng mawalang kita sa music industry by 2028 globally dahil sa AI. We intend to actually develop guidelines on how to register works like those that have human contribution but also AI assistance. Copyright applies to those that are created by natural persons, which means they don't apply to machines. AI-generated work, meaning fully machine-generated work, and so it doesn't have any copyright in the first place. But there is now another set. Naniniwala naman ng mga OPM artists na hindi kailanman matatalo ng AI ang puso ng isang awitin. We want something real in a sea of fake. Nagbabalita mula sa Frontline, Von Belinario, News 5. At yan nga po ang ating mga showbiz update at kay Alaman ngayong Biyernes. Happy weekend mga kapatid. Ako po si Jervy Rice. Abangan niyo ulit kami sa Lunes dito sa TV5 sa 1PH RPTV, True TV at 105.9 True FM. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitaan at Public Service. Walang iwanan sa Frontline, Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.